Isang makabuluhang kwento ng disiplina at pamumuno mula sa pagiging ROTC cadet hanggang sa pagkamit ng pangarap. Tunghayan ang ulat ng bagong segment host na si Corporal Venus Napada dito sa Kaugnay Studio. Magandang araw, pamilyang kaugnay. Ang ROTC ay higit pa sa pagsasanay. Ito ay isang paaralan ng disiplina, pamumuno at pagmamahal sa bayan. Para sa ilan, nagsisilbi itong hakbang tungo sa mas mataas na layunin ng paglilingkod. Sa tampok na kwento ngayong araw, ating makikilala ang isang individual na maagang namulat sa buhay militar bilang anak ng isang sundalo at sa pamamagitan ng ROTC, lalong nahubog bilang isang pinunong handang maglingkod. Ito ang Anong Kwentong ROTC Mo? Isang anak ng sundalo, isang pinunong nahubog. Ako si Second Lieutenant Kenjan Aldin Hiregayo, O-25524, Infantry, Philippine Army. A proud member of OCC Class 52-2005. At ito ang aking kwentong ROTC. From Katarman, Northern Samar. Nakapagtapos ako ng elementarya sa Katarman 1 Central Elementary School at tinapos ko rin ang junior and senior high school ko sa St. Michael Academy, Katarman, Northern Samar. At nakapagtapos ako ng kolehiyo sa University of Eastern Philippines Main Campus ng Bachelor of Science in Criminology. Pangalawa ako sa anak ni Mr. Aldrin B. Gayo at Mrs. Rosalyn G. Gayo. Nagsimula ako bilang isang basic cadet or tinatawag na Military Science 1 dahil ito ay mandatory sa aking puso bilang isang criminology student. And I voluntarily joined the Advanced Officer ROTC sa Cadet Corps ng University of Eastern Philippines under the supervision of 8 Upper CDC, 8 RCDG. Doon ko natutunan yung mga disiplina at doon ko pa mas natutunan yung mga basic military subject na in-apply namin during our training at i-develop ang leadership skills namin from small unit to cadet corps. Doon ko natutunan kung paano i-manage at disiplinahin yung sarili na tinuturo ng mga magagaling na regular force ng Philippine Army. Nasubaybayan ko ang pag-ROTC ni Second Lieutenant Gayo. Simula noong siya ay isang basic ROTC pa lamang, madali siyang makausap at mag-comply ng mga compliances niya. At nung nag-ROTC, advanced officers na siya, doon namin siya nakitaan ng potensyal na maging isang leader, mahilig siyang magtanong about sa mga military experiences ng mga naging instructor niya. Hanggang siya ay naging second class at nag-undergo ng COQC, RECT at paarap. Doon mas nahubog pa ang kanyang eagerness na matuto sa mga military and non-military activities. Marami ding activities ang nakasama ko siya, katulad ng CMO activities, brigada eskwela, cleanup drives, replanting, at iba pang activity na nagpapakita ng kanyang malasakit sa komunidad. Hanggang siya na yung naging Corps Commander ng UEP Main Campus Activity ROTC Unit. Doon na mas na-develop ang kanyang leadership style at pagiging responsable sa kanyang tasking bilang isang Corps Commander. Dahil sa achievements ni Second Lieutenant Gayo na isa ng regular Second Lieutenant sa Philippine Army, proud kami bilang mga training NCO at buong unit ng 8 Upper CDC na isa namang produkto ng UEP Main Campus ang natupad ang kanilang pangarap. Hindi lang dahil sa pumasok kami para sa uniforme or sa anumang bagay na makakuha or benefits doon sa organization ng ROTC. Dahil ako'y nakapagtapos ng ROTC bilang isang Corps Commander, ang motivation ko sa pagsali ng ROTC is yung character building. Kasi nakita ko ang layunin ng ROTC na palakasin ang kabataang Pilipino hindi lang sa pangangatawan, pati na rin ang leadership at character. Mga challenges during ROTC, marami akong na-encounter na challenges, lalo-lalo na sa pag-balance ng pag-aaral at responsibilidad bilang isang cadet officer.
So nag-come up ako ng solusyon, which is yung time management. Ang disiplinahin yung sarili sa pagpili or sa paglalaan ng oras sa mga importanteng bagay. Masasabi ko lang in his college life na napaka-challenge sa akin bilang isang mama. Kasi he's a smart and mysterious child for me. Pumasok sa varsity ng basketball, naging corps commander ng ROTC at naging battalion commander ng class nila nang hindi ko nalalaman. Pinasok niya ang lahat ng ito para gawing motivation para pag-abot sa kanyang mga pangarap. Anak, sobrang proud ako sa iyo at lagi akong nagpapasalamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng anak na laging nagpapaiyak, hindi sa pagiging pasaway, kundi pag-iyak sa sobrang tuwa at pagpalakpak sa iyo. Kung ano man ang naabot at kung ano ka man ngayon, anak ko, deserve mo yan. Eleanor Roosevelt say, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Padayon la, anak ko. Ang motivation ko sa pag-apply ng OCS, una yung pamilya. Dahil gusto kong suklian ang sakripisyo nila sa akin at maging proud sila sa akin. Pangalawa, yung pagserbisyo sa taong bayan. Para sa mga kabataan na gustong sumali ng ROTC, patuloy lang ng mangarap at maglingkod ng tapat sa bayan. Bilang isang nakapagtapos sa ROTC, malaking bagay o tulong ito para sa ating character development bilang isang mamayang Pilipino. Join the ROTC, be one of us. Kapataang Pinoy, pabutihan mo, pag-asa ka ng buong mundo. Kapataang Pinoy. Mula sa impluwensya ng pamilya hanggang sa disiplina ng ROTC, malinaw na ang tunay na pamumuno ay hinuhubog ng karanasan, sakripisyo at malasakit sa kapwa. Ang kanyang kwento ay patunay na ang ROTC ay hindi lamang paghahanda sa tungkulin, kundi sa paglinaw ng mga leader na may puso at paninindigan para sa bayan. Ako, si Corporal Napadan, at ito ang Anong Kwentong ROTC Mo? Mga kwento ng inspirasyon, disiplina at serbisyo para sa sambayanang Pilipino.